Noong isang araw, sa isang lupain na napapalibutan ng mga bundok na may mga ulap at mga talampas na berdeng-berde, may nakatira na isang dragon na tinatawag na si Dizzy. Kakaiba si Dizzy sa karamihan ng mga dragon na kilala sa kanilang matinding kilos sapagkat siya ay mabait at may pusong mapagbigay. Ang kanyang mga kaliskis ay kumikislap ng kulay asul at pilak na nagbibigay sa kanya ng kakaibang ganda. Mahal na mahal ni Dizzy ang lumilipad sa himpapawid at nararamdaman ang malamig na hangin sa kanyang mga kaliskis habang siya ay umaagos ng maaliwala sa ibabaw ng mga puno. Ang kanyang paboritong libangan ay ang pagkolekta ng makukulay na bulaklak na lumalago ng sagana sa mga paligid na parang mga halaman. Maingat niyang hinahaplos ang bawat patak ng bulaklak, tinitingnan ang kanilang kagandahan bago ito maingat na inilalagay sa kanyang yamanan. Isang araw, habang si Dizzy ay nagsasaliksik sa isang bagong lambak, marinig niya ang isang mahinang daing ng tulong. Sinundan niya ang tunog at natagpuan niya ang isang maliit na nayo na nakatayo sa tabi ng isang malinaw na lawa. Ang mga mamamayan ay nasa kalituhan dahil natuyo na ang kanilang pinagkukunan ng tubig na nag-iwan ng kanilang mga taniman na natutuyot sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nahikayat sa kanilang kalagayan, lumipad si Dizzy patungo sa tuktok ng bundok kung saan sinasabing may mistikong bukal. Sa mahigpit na pagpupursigi, pinilit niya ang bukal na magpatuloy muli na nagbibigay sa nayo ng saganang tubig muli. Nagdiwang at nagpasalamat ang mga mamamayan kay Dizzy bilang kanilang bayani na pinarangalan siya ng mga papuri at regalo. Kumalat ang balita tungkol sa kabutihan ni Dizzy na umabot hanggang sa Royal Palace. Natuwa ang hari sa mga kabutihang ginawa ng dragon at inanyayahan si Dizzy na maging tagapagtanggol ng kaharian. Pinarangalan ni Dizzy ang alok subalit tinanggihan ito, mas pinili niyang paliparin ang kanyang mga pakpak ng malaya at tumulong sa mga nangangailangan kahit saan man siya magpunta. Mula noon naging isang alamat si Dizzy hindi lamang dahil sa kanyang kahangahangang paglipad at kumikislap na mga kaliskis, kundi pati na rin sa kanyang mapagmahal na puso. Patuloy siyang naglakbay sa buong lupain, nagpapalaganap ng ligaya at pag-asa saan man siya pumunta, na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan at pagkamalasakit. At gayon din, ang alamat ni Dizzy ang nanatiling buhay, nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang palaging magbigay ng tulong sa mga nangangailangan at pahalagahan ang kagandahan ng mundo sa paligid nila.